Hello fellow Latter-day Saints. Mo-share na lang ko karon sa atong Come Follow Me for this week, September 1 to 7, being the first week of the month of September. Ang title sa ato ang Come Follow Me lesson first for the salvation of Zion, or Zion means the pure in heart, or ang mga tao nga sumusunod ni Hesus Kristo. Kinala siya maluwas, so siya pamaagi ani. And then, atong scriptural references are found in Doctrine and Covenants sections 94 to 97. So, more about the revelation from the Lord Jesus Christ through Prophet Joseph Smith in the year 1833 about the construction of the house of the Lord, which is called the temple. So very important na siya nga Kirtland Temple, kamo na siya first temple nga ipa-construct sa atong Ginoo for this Latter-day Saints through the Prophet Joseph Smith. So medyo bago-bago karon. Dako kay sa istorya, interesting kaayo, nalipay ko sa akong research, medyo kaayo gud nako tapos interesting gud kay ni worth sharing gud. So ako ra i-share ninyo karon kito mga worth sharing na kuno balan. I may not read the verses from the sections from the Doctrine of Covenants nga chapters nga ato ang studihan karon. Pero mohatag ra ko gitawag sa history of history. Kaning Doctrine of Covenants history ni siya, especially sa ilang time ni Prophet Joseph Smith, establishment of the church, katong pag-uncover na sa Book of Mormon, panantanan, pag-organize sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and then iyang mga instructions, mga commandments, yung the time applicable po nato. But focus ko karon sa history na siya nakasulat sa Doctrine and Covenants nga kung unsa po background history kung anong nag-reveal ana si Jesus Christ. So, in 1833, background lang ha, review lang. Katong first vision ni Jesus Christ na ipakita si Heavenly Father and Lord Jesus Christ na kang Joseph Smith was in 1820. Tapos per 1823, after 3 years, nagpakita sa Angel Moroni. Dili lang dahil bago nga 1833 na kaning pag-construction na sa Kirtland Temple, nagsugod ng instruction or mention sa ito Ginoo about the construction of the temple ato pa ng 1823 during the appearance of Angel Moroni to Joseph Smith. Nag-mention na siya temple, the turning of hearts of the children, turning the hearts of the children to their fathers, and sige na siya gibalik-balik. So he was already pertaining to the construction of the temple. He was Angel Moroni during that time. So after 4 years, 1827, muna itong nakalot na ni Joseph Smith ang Book of Mormon and sugod na sa translation. Tapos 1830, muna itong na-organized na Jude formally ang Church of Jesus Christ upon the earth, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So kaya itong topic karon 1833. So kung 1823 katong si Angel Moroni ni-appear, it was like 10 years after. So kung 1830 ang establishment or pag-organize sa church, 1830, so it is like 18, 20, 1830, it's like 3 years after. 3 years after the organization of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So medyo bago pa, green or bago pa kaayo ang church ani, daghan pang problema, daghan pang mga kuan sila ng marami challenges. So during this time, through Prophet Joseph Smith, giingna siya nga magtukod na house of the Lord, which is the temple, there's a Kirtland. So gibuhat ni Prophet Joseph Smith, gitapok niya ang mga priesthood leaders, ang mga close na during that time, tapos naman siya nga na-revelation nga patukuron taog kuan ang temple diri sa Kirtland, Ohio ni siya. And then, during that time, pobre og daghan pang problema ang simbahan. So, makaingon ang mga tao, members in that time, madahan ang mga binuang man na magtukod temple, dako gina siya kay house of the Lord, dili siya house of a person but a house of the Lord. So kuan gyud ngilngigo na siya. Tapos pero niyo sila nga maglisod taghimo ana magbinuang man na siya, pero mamasugo sa Ginoo. So ato yung buhaton and yung pa Ginoo nga through your faith, basta kay kuan gid mo na mo-obey mo sa commandments, may kamot ka makahimo man ang temple. So kato nag-gather si Prophet Joseph Smith sa mga small group of people. Tapos naguna sila, nag-ponder sila kung say design isla kabalo sa pagsulat to sa design sa may tsura. So na ini i-suggest nga dapat ko ani tsura o ako nakita construction ani tsura. Kani po Joseph Smith nga ala careful taan na kay it should be the house of the Lord man. So at such time, young counselors siya first presidency dito si Prophet Joseph Smith, si Sidney Rigdon at si Frederick Williams, first presidency ni Praise sa Ginoo, ug diya nila nakita ng vision
nga about sa temple nga gipakita sa Ginoo. So makinomdom ta ni Noah sa una, ipahimo siya og barko, si Nephi po ipahimo og barko. So di mato sila mga construction workers, di mato sila kanang mga banggitan gyud. O guys, like, siguro ka kita tarong good nga barko whatever labi na si Noah, wala man po yung mga dagko matubig pa during that time. So ang Ginoo ang tudlo nila kung unsay design, labi na si Solomon kasi lang King David sa una construct og temple, labi na si King Solomon di ay nagbuhat og temple, na instruction from the Lord. So kani sila karon usa may design sa Kirtland Temple nga ilang buhaton. So sa ilang pag-ampo nakita sa gipakita sa atong Ginoo vision. Nililis la sa nasa sa second floor sa usa ka building o sa balay, nililis la sa window. Nakita na dito sa window sa gawas na dito yung hill na medyo na makasagbutan. Dito nakita nila ang temple. Kaya nice kayo, nakita nila po so nakabalo na sila kung asa ibutang ang temple. Tapos nakita ko nila murag ito kaya mga high-tech na karon kaya kayo yung labi ka brilliant ang Ginoo no. Kaya kita na matakaroon mga 3D na, mga AI na, musunod na ito, nag-real. Pero sama, makompare na ko nanay, nakita nila through the window, tapos nakita nila niya, nakalami kay sa ilahang description kay murabag grabe ka profound or complete ila understanding na usa ka daka na siya, pila ka windows, usa itsura, usa pag-situate, pila ka floors, asa bang na may basement, unsa ang partition sa sulod niya. Di lang nakita nila sa gawas, ni sulod pa gud sila, murabag magic bang ang building isulod sila din. Nakita na nila all around usa mga rooms, asa ang choir, asa ang mga meeting places, unsa itsura sa mga partitions, asa ang usa color, na basement, tanan-tanan yun nakita nila niya. Ang nakalamian kay wala sila ka ng tape measure ba or meter stick, ilang kipang sukod-sukod. Basta sa ilang yung understanding nila tulong nga kompleto, sabi siya ng accurate ang ilang understanding kung sa itsura sa temple, including ang measurement ani. Isuti po doon sa ginugod ang measurement 35, inano bitaw, feet ba to? Yeah. So, klaro good kayo nila. So, nakita nila, makalingaw nga kuan ba ginana din kahit taga Ginoo ba na nakalami po ato nila. Of course they were translated nga dili bitaw murag pagkita nila ato paghuman malimot na sila, so accurate kayo makarecall jud sila nga diri dito ang kwarto ni anay kadaka mo ni ang mga rooms, first floor, second floor, third floor, basement. So nana sila ka detail. So from that gimiting na po ni Joseph Smith ang dagadagan nga priesthood, discuss sila usaon nila pag-implement sa nila pag-construct na kinsay mo sa design. So naingon nga na ay tao siya na ilhan nga architect taga Canada by the name of Artemus Millet. So architect ko na siya. So nakalami anin mo ni na istorya, duha ni ka istorya is Artemus Millet ug kani si John Tanner onya. So kani si Artemus Millet usa ka siya architect nagpuyo sa Canada. Tapos ni report nga may siya architect ato siya kaon. So ni Joseph Smith ni Brigham Young. So friends, si Brigham Young would become the predecessor, siya mo puli ni Prophet Joseph Smith. So naana siya aning time si Brigham Young. So gina ni Joseph Smith si Brigham Young adtuan ni si architect kuan Artemus. Tapos turyay siya nga preach ang gospel niya. Tapos turyay siya nga mutabang siya diri. Tapos kuan ni pagod si Joseph Smith ina pagod siya nga mo donate siya $2,000 during the time. So nakalami po ni Brigham Young po siya yes. Ano sin adto siya dito sa Canada mag 300 kuan mo to ng miles yang lakaw. So 300 miles so laylay jud de Canada yung journey. So adto niya gi-preach sa gospel nituon ni si Artemus Millet sa iyang gi-preach, and then to the extent isultian niya nga needed ka para pag-design sa temple. So nagpabaptize na member, and then ang decision ani ni Millet is yung gibaligya yung mga properties, yung gibiyaan yung mga properties, gidala niya ang pamilya dito sa Kirtland para pag-design sa temple. So siya jud ang nagmugna sa itsura ka pakita man na picture sa karaan nga Kirtland Temple. So makayon taga si Artemus Millet ang nag-design gud ana from Canada nga ana gud diya. And then nihatag po siya $1,000 tayon kang Prophet Joseph Smith. Ang $1,000 was needed for the acquisition of the lot na dito sa Kirtland. Nya
Sa katawan pagod kay kini kay kato na ningon na si Joseph Smith nga nakita na niya munay hill munay yuta para diya i-situate ang Kirtland Temple. Nakita din niya si Hiram Smith na nagdala siguro siya sa anggot ang nag-declare. Hindi nagkaunsa ka siya. Ako na nag-declare. Na-excited kaya siya. Gusto ko nga ako ang una nga marabag itala aning ako yung una nga niliyok para pag-establish aning Kirtland Temple. Nagdala siya Joseph Smith nga, uy, ayaw sa trabaho, hindi pa na ito yuta. So, ang problema na ato is pag-acquire sa yuta na owned by a farmer. So, kinala siya dagang kwarta na po. So, katong $1,000 ni Artemus, katong architect. So, somehow the process to para pagpalit sa yuta. Napalit nila yuta pero naas na utang. Tapos, there was a time na 3 weeks na lang ang mortgage mo due na kung dili mabayaran nilang ilang utang sa yuta, bawion ko na yuta. So, nagproblema na po si Prophet Joseph Smith o silang grupo. So, makuhaan ko ng grabe ang faithfulness, ang level of spirituality ni Prophet Joseph Smith. Kasi pagpalit ani yuta, Brigham Young, ato adito pag-preach ato na adito architect, i-preach na siya, then igna pagani nga motabag, tapos mo donate pag $1,000 na si grabe na ba, marapag lami kay ina mo, sigurado ka Joseph Smith nga, kung ato ng tawahan, masugot na po na, mahatag pa $1,000, makaulaw man, pero in ato confident or straightforward, nga makasugo si Prophet Joseph Smith dito ka Brigham Young. Si Brigham Young po imbes na magbagulbol siya minsan nga unsa man dai nang tagal po ng problema ulaw na ta dito. Pero siya yes ato din siya and he traveled 300 miles palayo Dalakaw. Tapos makayon po nga kani post Artemus Millet makayon po nga dai nang pasi mo balibad siya buyan pila makuha ninyo niya bago siya gitudloan dawat yan tara sa marabag makita mo grabe ang works sa atong Ginoo aning tulo ka personalities na grabe po lang faith na marabag nagko-insist andag gud siya sa Ginoo labi na ni si Kuan kani architect kay in the first place gisugo man sa Ginoo si Joseph Smith and to Brigham Young to ato so tanan na coordinate because of the importance of the construction of the Kirtland Temple to purchase that lot. So na medyo nailan ang lot. Ang problema nila kay ila utang sa lot June in 3 weeks. So nagproblema na po sila based Prophet Joseph Smith. And then during this time, nagpadayon pa ang missionary work, expanding man church ani. Na missionaries nga niadto sa England. Lahi gud no during this time 1833 niadto siya sa England. Pagto na sa England, i-announce dito, may announcement na ay missionary sa the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na maabot. Nakabalo na si John Tanner, mas taring na po si John Tanner ha. Ito si Artemus Millet sa architecture, sa construction of the building, o kaning na po sa marabag pangwarta to finance. Asas lang pangitag kwarta para pag-establish sa Kirtland Temple. Dito, si John Tanner, na puwerteng dato na-curious siya, naminaw siya sa missionaries. Ang siya ni palit pag siya sa Book of Mormon, niya gistadihan compare sa Bible, side by side with the Bible, kanita siya false, gusto niya dauton si Matthew Charles. Pero to make the story short, nituo siya sa Bible, na-convert siya, o gi-invite siya sa missionaries nga magpabunyag ka. Isugot si John Tanner, only that nung siya nga maglisod ko pagbunyag, kaya naisakit yung leg siguro, more gina siya wheelchair, galing ko na siya siya na siya scratches, na siya sungkod, di siya kalakaw. Yung tiil dahil marag na-isorbit ang sakit kayo nga mukalat na niya kapila, naka-doktor siya pa-doktor, wala makayo, giina na siya nga, i-amputate, putlo na lang na. Yan po siya nga, di ko gustong putlo niya, kaya natawa ko sa kalibutan, kompleto akong lawas, diba ka buklex, di ko ganang mamatay nga, usar akong leg. So wala na dito, so ginan siya so problema sa siya pagbunyag, niya concern kay di siya katindog, di siya kalakaw, di siya katod sa waters. Naginan siya sa missionaries during that time, mutuo ba ka na ba kay faith, nga maayo ka? So yung mutuo dyan ko. So in short, gi-bless siya sa missionaries, kung nakatindog din siya, naayo din siya. Yeah, tungod ato, and of course because of his testimonies, and of course for me good, giandam ko siya sa Ginoo. Balisan dato, gibaligya niya tanan, pero ka, basta, hindi na ko thousands of acres, hundreds of acres but of land, na siya factory, na siya mga stores, na siya mga businesses, na among many others, napagod siya kung isla, kaya gitagya, gibaligya niya tanan. Tapos, before niya nagibaligya, ang question ay, nga nang isugot dahil siya nga maadto na siya sa Kirtland to help with the temple. Nakadamgo siya ang iyang family, nag-pack up, then 9 kabukya anak, then adto sila sa Kirtland because of the dream
na feel na dreamer man po ko, na feel na nga it was a revelation from the Lord that him and his whole family had to go to Kirtland for the church and especially the establishment of construction of the Kirtland Temple. Bali importante yan yung Kirtland Temple, no? Insert lang ko ha, sa akong life, there were several years ago nga, medyo bago pa akong missionary, mga early 2000 siguro to nga, na activity about the Kirtland Temple. Kirtland Temple ba ito siya na church employee ko during that time, 4 years ko na akong kaatbatos office state president na nakamention ako kung sa din ang Kirtland Temple, ano, importante makaya na. So, ginan ko niya, insulto ko po, di po ko mag-uno ato siya, ha, wadi ka kabuloan ang Kirtland Temple kung saan na, mga biro na po kato siya musulti, hindi ko lang, tapos siya, ito, church, suyan ka na po. So, siya, gusto makalimot, may gusto sunod, kung nahilaw ato kay, madahan, baka kabulo sa history, sa church, kung naulaw kay, to be honest lang, I was still a one year member of the church and mission ko. So, pagka-RM na ako, nag-work ko sa church, so mga 3 to 4 years pa ko nga member, so more on basic doctrine pa. Karoon ako lately nga go deeper, tawad ani nga makam-follow me. Labi na teacher ko for several years that I have to research. Hindi mag-ako teacher karoon mo research because how much more kung I was to teach during those years. Anyway, so excited kaya ko ano na, Kirtland Temple na ang topic sa Come Follow Me. Tapos this was the topic bitang more the insultuhan ko. So I really have to submerge myself to this. So this is why I'm sharing yung ako experience po. So more than important ang Kirtland Temple, it was the first temple na to be which was constructed during this latter days na with the Prophet Joseph Smith. So kuan kayo ng mga very important and for the saving, ang topic is for the saving of Zion, salvation of Zion man siya. So importante ang temple. So balik ta ni John Tanner. So nagka-dream siya, so gipaligya niya tanan. So pati ka na sa kwarta-porte siya dato. Imagine na siya ownership of isla niya sa kuan pag na England. So i-travel siya ato siya sa kuan. Then na-meet niya si Joseph Smith. Tapos kitagaan ng $2,000. Tapos nisulat po promissory note si Joseph Smith. Joseph Smith promised to pay John Tanner the amount of $2,000 per month niya. Tapos katag niya ni John Tanner, keep to before, keep ni John Tanner. And then John Tanner went on spending for the Kirtland Temple. Siya gud kumingat nga ngano na mugna man na kisa gagasto ana. Si John Tanner gud ang main reason nga ni finance kung sa kadato para matukod ka ng Kirtland Temple. So ako ganing research, mga total ko na donate para sa Kirtland Temple during that time was about 50,000 pesos ng Russia, mga 2.7 million during that time. So karon siguro million, siguro basag 5 million kay more than 150 years ago naman naitabo. So kuan ng so siya jud ang nang finance, and then so na-construct ang temple sa Kirtland, Ohio. Tapos ang naka-problema lang kay si na pobre guni si John Tanner, including siyang family. Na ganit time nga he was like instructed by Joseph Smith to go to Nauvoo na magbalik sa dito sa Missouri, ana nga guba yang guba yang carriages. Night time nga wala travel sa pengang dito, magbeg sila for pagkaon. Yung kaluoy dato gud kay maglimos sila para pagkaon along their way to that sa Nauvoo ba to sa Missouri. Inana dito maglakaw sila kauban yung family. There was even a time na namatyan pa sa daughter. So yung 9 anak namatyan usa niya. So 8 na lang nanguan pagod sila nang bilubong rapod along the way. So luoy jud kayo ang iyang kayutang during that time. Pero grabe ang pagkadato, grabe ang pagtabang financially sa construction of the Kirtland Temple. Dugan po dahil sa conversion ni John Tanner, makalingaw ka na pagpabaptize niya, naingnan ko siya after sa missionaries na nabit tayo kuhan suggestion kaya tawag katong sa word of wisdom, katig sigarilyo dahil siya, tig-inom siya kape, tig-sasay ang anak, yun na siya nga, nabay suggestion, na revelation ng kinuha ng bawal na, wala siya ni question, stop report niya. Kailan niya, during that time of baptism, wala pa siya, di pa kapilong interview nga about the word of wisdom. So wala pa naman kape, tsa, alcohol, sigarilyo. So kato, nanigarilyo gyapon siya, inom na gyapon siya alcohol, siya pero after na siya baptism, naina na din siya nga, nabat revelation commandment, and follow na po kay siya.
Ubalik po ta ni Artemus Kuan ang Milet kato architect. Makalingaw to siya kay nag-require siya sa iyang pag-construct o kanang sandstone or mga rocks, mga bato nga dagko para ito sa blessing kay timing kay balin daghana dito sa Kirtland. Unahan na mag-feel a mile na siguro from that by daghana mahal kay na siya during that time kanang sandstone na tawag ana para pag-construct sa Kirtland Temple. Pero kuan ang bless kay abundant kay supply ato nga mga sandstone during that time dito sa kuan sa Kirtland. And padayon tadi John Tanner nga makalikubre kay sa Gabeg. Now, there was a time na early 1844. So 1844 day na siya. We are to remember that nga mao po na siya year nga napatay si Joseph Smith o si Hiram Smith na igsuon. So earlier before sa ilang death, so grabe nakakritical ang kuan ang hardship sa mga church members during that time. Gitawag sa Ginoo si Prophet Joseph Smith si John Tanner nga serve og mission. Idawat ra po dahil siya sa iyang kapobrehon. And then sa iyan ang batang galibot. Pag maglakaw na ka siya, mag-mission, nakaloy, no? Kaya dapat agad ka nga, pobre. Imagine, gihurot niya ang kwarta niya. Ay sa ako ma-record, $7.5 ang nabili siyang pocket to sustain his family. So, then, mission pagod siya, then, biyaan na po niyang pamilya, nasa 8 kabang anak. And then, paglakaw na dito, mission natagbuan niya si Joseph Smith. And for whatever reason, iyang natong promissory note dito, makaenta na may utang na Joseph Smith for $2,000. So, at least mapaningil niya, para ibili niya siyang family. Sige, kuha niya 2,000, ang katong promissory naggatag niya Joseph Smith, i-open ni Joseph Smith, si Joseph Smith nga, nakoy utang tuod nimo, nautang ko nimo. So, kabalo ka tubag ni kuhaan ni John Tanner, ni isang brother Joseph ng murabag kuhaan ng dili utang na kwarta ang issue karon kung dili murabag I owe you gratitude. Murabag wala ko gahuna-huna nga utangan ka, pero akong gahuna-huna nga ako'y utangan tungod sa gratitude sa kalipay nga imo kong gi-appeal ani nga part sa missionary work o sa pag-construct sa temple o sa mga buluhaton atong panahon na pertaining to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, grateful kay kuan ana si John Tanner. Naningon siya nga, ayaw na ko bayari. Di isa pa ba? Imagine, pero kabalo ka, after pag-ingon niya nga, di na siya pabayad sa $2,000. Nakaroon, equivalent to mga 110,000 pesos. Dako na, siguro karon kay, mga 180 years ago, more than siguro. Na ko makalculate, inaanak. So karon siguro, baso to na siya. So 1 million pesos na equivalent anak niya. Inaanak, so dako-dako, good, pero di kuan niya, di siya pabayad. But immediately si Prophet Joseph Smith ni declare blessing niya na I assure you na your children will never be hungry again. They will never touch food. They will never beg for food again. It came to pass na they never beg for food. Wa man ko sila nga dako gid pero na providean gid sila even ila makaanakan gid. So lami kayo ang kuan sa prophet no kung siguro wa man to siya ina sa Ginoo ha kung di ka pa bayro sa 2,000 kuan ina dan declare that so feel ko the spirit ni Joseph Smith at the same time they declared that to siya nga blessing na walay question tapos dawat dayon ang kuan murabag di fulfill di murabag sa tawag sa law nga murabag binding dayon from Heavenly Father kay Jesus Christ ang iyang declare nga blessing adto kay John Tanner. So wa siya maulawan so nahimong na-fulfill good yung blessing prophecy nato sa family ni John Tanner. Generally, katulad yung pinaka-important stories about the architect Artemus Millet o the Kirtland Temple financier na si John Tanner. Bali lang may ang mas stories. Pero maad lang po kung during the time of Prophet Joseph Smith, somehow tukod siya og 4 temples. Di lang kung sulti pero kaning Kirtland Temple lagi di ay nga ang iyang na-dedicate at the same time na kompleto and then iyang kanabitang iyang gipa-construct there were 4 temples during that time ni Joseph Smith pero kanara gud ang Kirtland Temple ang iyang napa-construct kanabitang groundbreaking
tapos na-completed during his time, and iyang na-dedicate at March 27, uh, March 27, 1836, so after 3 years from the time it was revealed to by Jesus Christ through Prophet Joseph Smith nga mag-construct sila Kirtland Temple. So 3 years, March 27, 1836. And then napoy, murag na usap ka temple nga na murag na groundbreaking niya, tapos na kumpleto pero wala niya dedicate na duha ka book nga iya pong gipa-construct pero kuan wala niya nahuman, namatay siya o saan nahuman. So kanila ko very special nga Kirtland Temple nga first temple sa Latter-day Saints nga gipa-construct tapos na-complete o na-dedicate pa ni Prophet Joseph Smith. And then another thing, story lang po niya, wala human na yung temple nga pag-finish na dahil sa sulod, anak, muon na, buhaton na, gibyuhan na, bupapahan na, arrange na, furnishes na natin, are the sisters, were the sisters of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, mga sisters ang nagpagwapan ini. So, nabisi po ang mga sisters. Isa pa, na kuha ng gabi po dahil during that time na increase na po ang mga mobs and persecutions. Imagine pag-construct na nila ang Kirtland Temple during daytime, busy kayo mga laborers. And then, while nagbuhat na sa during daytime, pagkagabi, napos lang mga guards na watch over para protektahan, especially sa mga mobs. E diba, uban atong temples, tabunan na po lang diba, ang ibawag na sila, tabunan sa mga kontra. Tapos, kani sila, nga, during daytime po, while nag-construct ang mga laborers, ang trabahante dyan, nag-construct, gapala sa gamasa sila, naiduha po ka guards na matanaw nila para protektahan sila. Siguro, watch over, kung ipagbantay ka na yung mobs or musukto ka, so inanas sila ka, ka-dedicated. So, atong hibalan, kani Kirtland Temple, special po kayo siya, kaya sa atong hibalan, for more than 100 years, naangkon na siya sa Laing Church, the reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Or lately, they changed their name to the Community of Christ in the Church. Kung ano sila nang, ang story day ani, pagkahuman ani na temple, naka-name siya, ang Kirtland Temple, so as other properties na ay the store, na ay marabatog meeting place, na anak ba, even sa Novo, na naka-name day, I don't know for whatever reasons, basta dili pa ka-establish ang ownership sa the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, ang mga properties napagalag pa ni Joseph Smith, so as if personal niya na ownership. Yan gipa-inherit, gipasa ang ownership dito sa wife na si Emma Smith. Na si Emma Smith, duwa siya ni-join sa predecessor ni a successor na successor ni Joseph Smith na si Prophet Brigham Young, wa siya ni support. Kabalo na ta nga lain lang suportahan kay gusto nila nga ang mga series bitaw of mga prophets would be from the bloodline of the Smith nga dapat soon anak ba Joseph Smith ang anak gusto nila, so wala sila ni join na, including ang wife ni Joseph Smith, wala sila ni join sa the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Naghimo sila laing organization which is the reorganized